Kaya nandito sila ngayon kasi Welcome to Rian Vlog, sharing life in Singapore. Day offs, food trips and adventures. There's always something more. Day and loves, food and jobs and fun, making memories every. Hi everyone! Hello! Hi! So, ngayon meron akong kasama sa pagbablog. Kasi naiya ako pag i-mention yung vlog. Masabi niyo, welcome sa aking channel. Hindi talaga, mahirapan ako magseryoso pag may kasama ako. Pero pag ako lang mag-isa sa seryoso, di ba? Ang dami ko na naman sinasabi kaka-start lang. Kaya nandito sila ngayon kasi ang lakas ng boses ko pala. Okay lang yan. Nandito sila ngayon kasi itong vlog na to is about interview tips or like yung mga common na tinatanong ng mga employer sa kanila nung nag-apply sila dito sa Singapore. Kasi 'di ba at least meron na kayong ideya kung sino man yung mga nanonood. Yes. Ayun, ginawa ko tong content na to kasi last time pinpoy ako doon sa nag-comment or nag-message, nag-private message talaga sa akin na na-inspire daw siya sa sa content Okay. dito. Tapos, ayun, nagpasalamat siya. Tapos, nag-apply, I mean, na-hire siya, di ba? So, ayun. So, ayun, parang naisip ko na mag-content ng interview tips or common interview. Nag-live siya sa TikTok kasi ito maganda. Ayun siya, hindi no. So, ayun. Ikaw. Ayun. Ano yun? Sasabihin ko. Number one nung tip? mag-apply ka dito ba? Ano? Yung in-interview sa'yo ng employer or anong proseso na ginagawa? Hindi kasi yung first step naman is, it's about how do you live here in Singapore. So, at first, sasabihin mo talaga na simple ka lang, ganito, ganyan. And then, ang unang hiling lang nila is yung marespeto ka, yung ganun ba? Yung nag-usap kayo ng employer. Yeah. Marunong ka magpakumbaba. At saka lahat ng problema na pag-uusapan naman. Ano yung employer mo nun? Anong lahi? Yung dati, yung dalawang employer ko is Singaporean. Tapos yung ngayon is expat. So, I am 9 years here in Singapore. Di ba ang tagal na niya? Ako 3 years lang. Yes. Hi! Ay, nandito na yung pagkain. Tapos ano pa iba? Ang unang-unang hiling nila na ayaw talaga nila is yung pumasok ka sa casino, yung gambling. Ayaw nila. And then yung sa gala, okay naman, pero need mo magpaalam. Yes. Nabasa ko yung ano ba? And then, May advertisement to. and then pero maybe about sa relationship, maybe try to open to your employer. Kasi baka yung nilagay mo sa resume mo is married ka and then nasilaw ka dito sa Singapore, sasabihin mong single ka. So, mahirap yung ganun kasi baka biglang kakatukin yung pintuan mo pag nag-break kayo, lagot ka. So, ayun lang. Wala na akong may share kasi lahat ng experience ko dito is puro kabalastugan. So, be Be yourself during interview. hindi. Because if be yourself, iba ka eh. Kung be yourself. So, try to cooperative sa amo mo. Magpakumbaba ka muna, magpakabiit ka. Saka mo na ilabas yung sungay mo. Pag Matagal na. hindi. Maging mabait ka lang talaga. Yun lang. Si ate na naman. O ikaw ate. Ano ba gusto nyong malaman? Kahirapan o kaligayahan o kalungkutan? Uy, loko. Ano yung question sa'yo nung in-interview ka? Hi everyone! Nung sa akin naman, experience ko, yung amo ko na interview sa akin, sabi niya sa akin naman, oh, malakas ka ba kumain? Uy, talaga? Totoo? Joke lang yan. Nagtanong lang siya sa akin kung paano ko daw i-handle yung trabaho ko, especially kasi yung trabaho ko is yaya naman talaga. Sabi niya sa akin paano ko daw i-handle yung trabaho ko sa bahay na nagbabantay ka ng bata.
at may gagawin ka sa bahay. Di sabi ko naman, unahin ko nga talaga yung bata. Importante talaga yung bata. Pag okay na yung bata, nakatulog na, o di saka pa ako gagawa ng gawaing bahay. Kaya sabi ng amo ko, okay, sige, basta importante daw yung bata na malinis, nakakain, o nakadidi na. And then pagtulog na daw, saka pa daw ako gagawa ng gawaing bahay. Pero pag hindi daw natutulog, siyempre hindi ako gagawa ng gawaing bahay kasi wala naman magbabantay ng bata. Yun lang po. Nakailang interview ka bago ka nagkaroon ng amo? Ay, isa lang. Yun Isa lang lang mismo pala. talaga ngayon, yung amo ko ngayon, yun lang talaga. Mm. Oo. Kasi hinayin agad ako ni sir kasi sabi niya, experience mo isa, baby. Sabi ko, yes. And then, ano daw ginagawa ko? Sabi ko, syempre, magpapaligo. Before ako magpaligo ng bata, piniprepare ko muna yung gamit sa bata. Example, diaper cream, oil, damit. And then, doon naman sa bathtub, kailangan yung tubig hindi masyado mainit at hindi masyado malamig. Baka naman masunog yung balat mo. Tapos, yun. Saksak sinagol na to. English, Tagalog, Tapos Bisaya. yun, then sabi ni sir, sige, hire kita. Sabi ko, thank you. Tapos magkano ko yung salary. Sabi ko, depende na lang kung ilang gusto niyo. Mahirap naman ako sabi, million, no. Sad. Wala naman doon. So, ano yung ma-advise mo sa mga balak mag-apply? Yung papunta magbalak dito? mag-apply dito sa Singapore, tsagaan nyo lang ha. Minsan kasi yung ano natin with the weather, no? Parang tayo lang din, no? With the weather din. At kailangan talagang intindihin yung situation, lalo sa trabaho, at adjustment talaga ang needs dyan. And then, masipag at talagang mag-honest ka sa amo mo. And then, tawag nun, ibigay mo yung kaya mong trabaho. Yung gusto mo talaga na trabaho. Tapos kailangan matatag yung loob mo at matibay yung tiyan, guys. Son, ang hali natin, guys, malit. Ang agahan din malit. Kaya, sus, diskarte lang talaga yan. Kailangan ka may pagkain na nakasave dyan. Kasi hindi natin alam kung kailan kakain agahan, hindi natin alam kung kailan kakain tanghali, ano. Kaya sa experience ko, ganun na talaga. Kailangan talaga may diskarte para mamuhay at umuwi ng buhay, no? Umuwi ng kabangkay, no? Masud dyan. Tayo na talaga sa sarili natin, no? Kaya yun lang. Yun, thank you. Tapos, ayun, may rami akong gusto sabihin kanina, nakalimutan ko na. So, ano, Yan, ikaw, ano yung ma-advise mo sa mga balak? mag-advise ka na kasi vlog mo to. Ikaw. Actually, ako, kasi yun nung sa in-interview, ako din, 1 year, ako, actually kasi, 23 ako, gusto na ako mag-apply dito pa Singapore, kaya lang, binago kasi ni Duterte yung yung pwede, 24 daw. So ayun, yung agency na na-applyan ko is 1 year ako bago ako nahanapan kasi nga dahil sa edad ko. So ayun, during the interview, nung Oo, makapira. I-edit mo. tapos Sister Ang. paano ba nawala ako? Tapos, ayun, pagka birthday ko mismo 24, I mean, after 1 month, na-hire agad ako doon. Pero isang interview lang din kasi, di ko alam na i-hire ako noon. Alam mo nyo ba, nung in-interview ako, yung ko noon, English ko noon, ewan saan napunta. Kasi ang unang tanong sa akin nung naging amo ko ngayon, tell me about yourself, parang gano'n. Tapos sabi ko na lang, ayun, sinabi ko pangalan ko, I'm Maria Aranciano, then, tapos, I'm a college level, ganan ko pa, na din, taking up bachelor of ganyan. Tapos, ang ending ko, tapos, sinabi ko nun, I am a hardworking. Sobrahan sa hard work. Ganun ko. Di ba kung ano pinagsasabi ko, tapos yung English ko pa nun, parang, ayun, nagputol-putol. So, akala ko hindi ako i-hire. Tapos, tinanong ako nun kung ilang years ako gusto magtrabaho dito sa Singapore. Ang sinagot ko pa nun, 3 years. Pero sa kontrata pala is 2 years lang. Pero ngayon, tingnan nyo, nag 3 years na. So, ayun, tapos pero sinagot sa akin ng employer ko nun,
sabi 2 years lang ang contract, mga ganun. Tapos after nun, basta yun lang kasi naalala ko sa atin sa in-interview sa akin, hindi ko na maalala yung iba. Pero yun nga, siguro ito din talaga yung mga common interview pag i-interviewin ka ng employer pag mag-apply ka dito sa Singapore, ganun. Tapos ayun, pagkatapos namin ng interview, sabi, magtawag lang daw ulit. Yun, magka-chat kami nung nung agent ko. Tapos nun, tumawag ulit. So, pagtawag ulit, hire na daw ako. Ganun. So, na-promote ka na. Promote na. Mabait naman ako nung una. Ngayon lang, naging tamad na. nag 3 years. So, ayun nga, ang ma-advise ko sa mga gusto mag-apply dito, lakasan nyo yung loob nyo. Kasi pagdating dito, maraming pagdadaanan talaga. Una, pagkain. Kasi pag mahilig kang kumain, ako, Diyos ko, isa yan dito. Kasi ako talaga kalaban ko pagkain. Alam nyo, nung pumunta ako dito, 60 yung timbang ko. Ngayon, 45 na lang. Pero, thankful naman ako na, kasi pinangarap ko naman talaga na pumayat ulit. So, ayun. Yun lang, kasi sila, yun lang din ang nila. Yun lang yung question din sa kanila ng employer. Basta guys, huwag kayong magjowa-jowa pag nandito na kayo. Especially kung married kayo. Yes, totoo yan. Trabaho, meron ta natin dito. No? Mga single, wala naman. Okay lang yun magjowa kayo. Make sure may pera. Huwag yung walang pera. Sa Pilipinas, no? Uy, okay na. Stop mo na yan. Gawin kong 13 minutes yan. Kulang pa. Isang tips. Kung pwede, piliin nyo na lang yun. Ang masabi ko lang dito guys sa Singapore is the best talaga. Maganda Yes, the siya. best talaga. Malinis talaga. Maraming Walang mga usok-usok na sasakyan, no? Hindi naman sa mga umayaw. Pero maganda talaga dito sa Singapore. Oo, maganda talaga. Malaki pa yung allowance. Malaki din yung sweldo sa ngayon. Oo, lumaki na yung lumaki na nga. Kasi nung, yung sweldo namin ngayon. Tapos, yung amo mo rin mabait. Hindi lahat ng amo mabait. Yes, sinabi ko naman. Yung amo mong mabait. Wala ko sinabi. Alam nyo, yung amo ko may 6 na CCTV. Pero hindi ako nagpapatil ng CCTV. Yung CCTV guys, maganda yun para doon natin ang maganda tayo. ako naman, wala ko sa CCTV. Patayin mo yung wifi. Ayun. Joke lang din ako sa iyo. So, basta mag-iingat kayo ha. Mag-iingat kayo bago tapos dito. Gusto pang magbalang mga dito. Yes. Yun, ingat talaga. Para Sana yung mag-subscribe pa kayo sa English channel natin. para mag-earn siya. English ka lang ba? Pwede naman yung pasahin. Libre mo naman kami pag mag-famous ka na. Uy, pag may views to, tapos makasahod ako dahil to, libre ko kayo ng kape. Uy, $1. Diin pa makita ang hapon. Thank you. Sa dalawa. Thank you rin natin. Bye-bye. Comment if maganda ako. Subscribe. Thank you sa lahat ng nanonood. Bye-bye.